Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 29 September 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo, chapter 15. Pakisabayan ako ng basa, nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Mga minanang katuruan. Mateo chapter 15 verse 1. Pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem at siya tinanong nila, verse 2, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang ipinag-uutos. Verse 3, sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Verse 4, sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Verse 5, ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi na isang tao sa kanyang ama o ina ang anumang maitutulong ko sa inyo, ay naihandog ko na sa Diyos. Verse 6, hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. Verse 7, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Verse 8, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Verse 9, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Ang nagpaparumi sa tao. Mateo chapter 15 verse 10. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Verse 11, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Verse 12, pagkatapos lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga pariseo sa sinabi ninyo? Verse 13, sumagot siya, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Verse 14, hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag, at kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Verse 15, sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito. Verse 16, at sinabi ni Jesus, pati ba kayo'y wala rin pang-unawa? Verse 17, hindi ba ninyo nalalaman ang anumang papasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinodumi? Verse 18, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso, iyan ang nagpaparumi sa tao. Verse 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Verse 20, iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa minanang katuruan. Hindi nga siya kasalanan guys, yung hindi naghugas ng kamay, pero magkakasakit ka naman kung syempre pag marumi yung kamay mo, alam naman pag marumi ang kamay mo, syempre hindi mo maiwasan na magkakasakit ka, so kailangan laging maghugas talaga ng kamay. Naalala nyo nung COVID-19, so kailangan talaga natin maghugas ng kamay. Ito kasi nung araw pa to, tsaka talinghaga to ni Jesus, parang kumbaga sa inaano niya na hindi yung papasok sa ang marumi yung kinakain. Kasi 'di ba bawal na pagkain. Maraming bawal na pagkain. Pero syempre yung lumalabas yung pagmumura, number 1 na 'yan. Tapos yung pangangalo niya, lahat na yung mga galing sa puso na nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, masama 'yan. So yun ang inaano talaga ni Jesus. Pero kailangan natin maghugas ng kamay para iwas sakit. Ito kasi buhay pa si Jesus nito. Tayo nakaranas na tayo ng, 'di ba, yung buong earth nagka-COVID-19, so mahirap na. Iwas sakit na lang.
Ulitin ko, verse 20. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naayon sa minanang katuruan. Ang pananalig na isang Kananiya. Mateo chapter 15 verse 21, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Verse 22, isang Kananiya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. Verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at ulitin ko yung Mateo chapter 15 verse 23. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Verse 24, sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ito nga yung Father God, ang tanong ko, bakit puro lang Israel? Verse 24, sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Paano naman kami? Kaming hindi tiga Israel, di ba? Okay. Unfair naman masyado. Verse 25, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Verse 26, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata sa ibigay. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo, chapter 15, verse 27. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae, verse 28, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayaring ang hinihiling mo at noon day gumaling ang kanyang anak. Maraming pinagaling si Jesus. Mateo chapter 15 verse 29, pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo upang magturo. Verse 30, nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Verse 31, kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay at nakakita na ang mga bulag, kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Si Jesus ba, lahat ng may sakit na papagaling niya. So, ibig sabihin na ito yung sa generation natin, specialist doctor. Napapagaling lahat ng may sakit. Ang pagpapakain sa 4,000, sa generation natin pero siyempre sa generation nila. Noon kasi yung mga pare nakapagpapagaling, tapos nung time naman ni Jesus, siya rin nagpapagaling. Kahit mga disciple, tinuruan din niya kung paano magbuhay ng mga patay. Tsaka magpapagaling. Diba sinabi niya, diba yung una nating nabasa, tinuruan niya yung mga disciples niya kung paano magpagaling. Ano ba yun? Naalala niyo ba yung anong chapter dito sa Mateo yun? Basta nadaanan na natin yun. Ako kasi rap-drop lang magbasa Pero natatandaan ko yung kaya lang hindi natin makabisado yung chapter tsaka verses. Yun. Kaya lang napaka-unfair guys, no? Lagi na lang sa Israel sila, yun na lang lagi ang Israel ang pinagpala, lagi niyang inaanuhan. Sa Israel lang talaga siya.
Hawaii with Israel din tayo. Okay, ang pagpapakain sa 4,000. Okay, ulitin ko lang yung guys, yung verse 31. Matthew chapter 15 verse 31. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakakapagsalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag, kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. So, yun na. Ang pagpapakain sa 4,000. Matthew chapter 15 verse 32. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, 3 araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan." Verse 33, sinabi naman ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na ito?" Verse 34, ilan pang tinapay ang nariyan? Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, at mayroon pang ilang maliliit na isda, sagot nila. Verse 35, pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Verse 36, kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpapasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Verse 37, nakakain at nabusog ang lahat at nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis na nakapuno pa sila ng 7 kaing. Verse 38, may 4,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Matthew chapter 15 verse 39, nang napauwi na ni Jesus ang mga tao, sumakay siya sa bangka at nagtungo sa lupain ng ng maganda. Sa lupain ng maganda. Yung verse 39 guys, basahin nyo nga rin. Matthew chapter 15 verse 39, nang napauwi na ni Jesus ang mga tao, sumakay siya sa bangka at nagtungo sa lupain ng Magadan. Maganda ako, ano ba yan? Magadan pala. Kaya sabi ko sa inyo, magbasa rin kayo eh. Kasi talaga hindi ko maano yung mata ko. Kalilinis ko lang ng salamin yan ha. Hanggang dito na lang, bukas na yung yan yung sinasabi ko guys, di ba yung yung pagpapakain nyo ng marami sa generation natin ngayon, syempre sharing yan, may baon kayo, tapos pagsama-samahin yun. Bye everyone, God bless.